Hello guys! So today, appointment namin sa guys, embassy. Ayan, nabigyan kami ng early appointment. So it's August 21. So maaga akong naligo guys. Ayaw ko magbiyahe nang hindi nakaligo. So si Jazz niliguan ko ito kagabi. So hindi ko siya papaliguan ng early morning. Punas-punas ng baby love ko, no? Tingnan nyo naman siya, oh. What happened, mahal? Kagigising niya lang, guys. Alas 7 na dito. Why you cook mama bag? Where are you going? Where are you going? Good day. Oh, good day. So, samahan namin si Mr. guys. Kasi nag-book din naman siya ng taxi. So, para may kasama siya. Yes, Dadu. Yes, Dadu there. Achon. Nakita niya yung lolo niya. Ayan. So, nagre-ready na ako, guys. Niready ko na yung dadalhin ko. Ito lang yung dadalhin ko, tsaka kunting damit ni Jazz. So, naubusan kami ng diaper. You don't have diaper, malala. So, sana guys, kahapon, aligaga si Mr. nag-prepare ng kanyang mga documents, no? Kasi hindi namin expect talaga na mabibigyan kami ng early appointment. Kasi nabanggit ko sa last vlog ko, diba, nag-stop replying na sila sa amin last week. So, kahapon, nag-reply sila. Nagbigay agad sila ng appointment kinabukasan. So, ayun, buti na lang Boy Scout ang aking asawa, guys, na prepare niya lahat ng documents na kailangan kahapon lang. Ayan. So, ayun yung aming documents, guys, nandun sa table na folder. Ayan. Kami nga ay nakaalis na ng bahay, guys. 9 AM pasado na kasi yung unang binook ni Mr. na taxi nag-cancel kaya nag-book siya ulit ng iba. Mabuti na lang at free itong si Kuya, no? 1 PM to 3 PM nga ang appointment ni Mr. for visa, guys. Kaya sakto lang din ang aming pag-alis ng bahay dahil 4 hours travel lang naman from Hisar to Philippine Embassy in Delhi. Sumama nga kami ni Jazz para less question kay Mr. guys. Lalo na at first time niya ring lalabas ng India at first time niya ring mag-a-apply ng visa. So tama nga ang aming desisyon na samahan siya, guys, dahil nga hinanap din ako ng officer na nag-assist sa kanya. So may pagkaluko-luko nga yung officer na nagtanong sa kanya, guys, kasi tinanong daw siya kung Indiano daw ba siya talaga at kung pang ilan na akong asawa niya. Nakakaloka. So si Mr. parang medyo na-offend daw siya sa tanong na niyang yun. Sabi ni Mr. sa akin, parang napaka-unprofessional question daw yun sa kanya. So parang hindi nga kasi naniniwala yung officer, guys, na pure Indian siya. So tinanong din siya kung marunong siyang magsalita ng Hindi language. So nagbase yata tong officer na to, guys, sa itsura ng aking Indianong asawa, no? Dahil nga maputi si Indian kumpara sa mga Indian na nag-a-apply ng visa, guys. So ang daming nag-apply ng visa that time, guys. As in parang puro sila Punjabi, from Punjab. Ayan, kasi may mga balot yung kanilang ulo. So tinawag nga rin ako ni Kuya, guys. Tinanong ako kung bakit daw hindi na ako babalik ng India. Baka daw maghanap ng iba si Indiano. Tinanong din kung ilan na ang anak namin. So very smooth lang talaga, guys, ang process. Ayan, basta kumpleto ka ng documents, wala talagang problema. Kasi yung mga tanong nila is basic lang talaga, guys. Hindi ka na nila pahihirapan. Ayan. So inabot lang kami ng halos 1 oras, guys, sa proseso. Kahit maraming nag-apply that time. So sa 29 nga makukuha ni Mr. yung kanyang visa, guys. So that is releasing. So yan ay next week Thursday. Chate. Basta behave. What is your work right now? Mom. Yan, Pam. Pero Winda, have you been in the Philippines before? You're going to visit. Or who invited you to go to the Philippines? Who invited you to go to the Philippines? Mommy. Hi. Papa. How many times have you been in the Philippines?